may basis ay bigla akong ginawang chair ng Senate Committee on Electoral Reforms. Okay. Tapos priority legis talaga ng komite. Tapos lumabas pati sa LEDAC tong Anti-Political Dynasty Bill. And talagang dahil ang tagal ng inintay, 4 na dekada, well, minabuti na namin pagkatapos ng mga pagdinig sa Senate na magpulso sa mga kababayan natin. This is truth on the line. Isa sa priority bills nyo, yung anti-dynasty, no? And priority ng LEDAC. Yes, pero medyo Opo. nalilito yung mga tao kasi ang dami-daming version na lumalabas sa House, 24 bills, although medyo magkakalapit yung ibang ano doon, ano. In your case, pakilinaw lang natin para malaman ng mga tao, ano ba yung tinutulak ni Risa Hontiveros na version ng anti-political dynasty? Opo. Bali yung bill ko po ay isa sa 6 na bill sa Senado na may 7 may akda at ito rin po yung bill na i-file ng Partidong Akbayan sa House of Representatives, sina Reps Chel, Percy at Dada. So ang version na ito po ay sinisikap i-define ang political dynasty na ibaban ayon sa utos ng konstitusyon to the 4th degree of consanguinity and affinity. So ibig sabihin hanggang sa mga pinsan, hanggang sa mga great grandparents and great grandchildren. Kung hindi ako nagkakamali, tingnan ko ulit yung aking diagram. Baka mas konkreto nga kung maipaliwanag namin na hindi lang graphically pero visually talaga. So basta hanggang sa 4th degree. Of course, may broad range ang mga bills kahit dito sa Senate. So may 4th degree, may to the 3rd degree lamang, meron ding to the 2nd degree. Sabi ng iba, Senator, medyo hindi daw realistic yung 4th degree, sobra na daw broad. Ano yung tingin niyo doon? Ganong comment. Well, fair enough dahil sa bawat pagdinig naman ng mga bills, usually may range yan. And ang finally mailalabas na batas ay usually product ng consensus o compromise. So may mga bills nga din kami rito na hanggang sa 3rd degree o hanggang sa 2nd degree of consanguinity and affinity. Yung isa pang issue na kailangan naming magkasundo sa final Senate version ay yung paano ang ibaban lang ba yung sa national positions na dynasty or pati sa local, paano yung cross-cutting, and ang district representatives ba ituturing na local ba o national officials, at ano ang magiging mandato ng batas sa party list. And then last but not the least, kailangan pa namin magkasundo kung ang ibaban ba ay yung sabay-sabay na pag-upo ng dynasty members, multiple, or sunod-sunod, successive, or pareho. Yun. Opo. So, marami-rami. Anong tingin mo? Well, sa bill po namin ay pareho po. Banned ang sabay-sabay, banned din ang sunod-sunod. Yun. Merong mga, of course, merong 31 groups, no? Business, big business and civil society. Nag-issue sila ng statement recently, sabi nila, one of their options kapag hindi napasa yung genuine anti-political dynasty law, magpi-people's initiative daw sila. Yes. No? Sure, you think that's viable? At madali It na is daw very gawin yun dahil viable. digital na daw yung pag-verify. No? Ganon. Sa tingin niyo, will you be supporting that kung sakasakali? Oh, I would support the spirit of it. Siyempre, hindi ako lalahok doon dahil ang trabaho namin ay dito sa legislative track. Pero by all means, provided din for yun ng konstitusyon. And in fact, Miss Ami, lumabas yan sa 2 sa mga consultations namin so far. Yung una sa Pasig at itong pinaka-recent sa Marilao. Lumabas po yung posibilidad na ano kaya sa halip ng or kasabay ng legislative track, yung People's Initiative track. So, by all means, that is open sa ating mga kababayan. You're saying pwedeng isabay yun kung sakasakali? Pwede namang isabay. Para ano lang yun, parang public pressure. In a way, public pressure, or kung talagang kung hindi nila magugustuhan yung nag-evolve na bill namin, ay pwedeng ilunsad yun. Senator, it's interesting that you are pushing also for party list reforms, ano?
Dahil of course, Yes. akbayan kayo and Opo. malaking suporta nyo yung akbayan party list. Ano yung Opo. nakikita nyo? So, medyo marami na yung party list representation ngayon sa Kongreso. Ano yung nakikita Opo. nyong viable reforms na pwedeng ipasa ng 20th Congress? Diyan sa mga Well, panukala ninyo. opo, yung main po siguro na panukala ay i-ban yung mga dynasties at yung mga contractors From sa party list. pagpasok sa party list system. Okay. Opo, opo. So ibalik talaga ang party list system sa mga marginalized and underrepresented sectors, sa mga partido na meron talagang distinct na mga filosofiya o tawag nito o ideolohiya. Yon, mga national parties, yung totoong intent ng konstitusyon. Ibalik talaga sa taong bayan. You had a consultation with no? Si Pasig Mayor Vico Soto and several Opo. LGUs. Can you tell us kung Opo. anong kinalabasan ng usapan nyo? Kasi of course, he is also vocal about these reforms, at tinitingnan siya ng mga Yes. tao. Binabantayan siya kung anong gagawin kung Opo. sakasakali. Opo. Well, napakaganda na yung opening ng mga public consultations namin ay sa Pasig City nga. At nagpapasalamat talaga ako kay Mayor Vico Soto. Hinost niya. Siya nagbigay ng welcome remarks sa amin. And naging napaka mabunga nung unang konsultasyong iyan, pati yung mga sumunod sa Calamba, sa Bacolod, yun na nga, sa Marilao. At may huli pa kami, Miss Amy, later this week sa Cagayan de Oro. Samut-sari we in each place so far we've had a great panel, mga representante sa academe, sa local government, sa mga government agencies at syempre sa civil society. At naging mas exciting pa yung open forum na at least kalahati ng konsultasyon. Talagang yung mga iba't ibang participants mula sa iba't ibang sektor at iba't ibang lugar dun sa rehiyong iyon ay nagtanong, nagbigay ng sarili nilang pananaw. Ang dami So aside from yung napag-usapan na natin on People's Initiative, lumabas din na pwedeng isa pang track para if i-ban yung mga dynasty ay isa pag-amyenda ng administrative code. Tapos nagbigay yung mga participants ng kani-kanyang pananaw, dapat ba fourth degree or pwede na ba hanggang second degree or in between sa third degree. May mga sa kanilang nagsabing dapat nga sabay at sunod-sunod ang iban. Sabi naman nung iba, basta ang mas importante maban yung sunod-sunod. Sabi naman nung isang araw sa Marilao, interesting yung isa nag-isip, yung isang resource person, nagpalagay siya, ano kaya't unahin yung ban sa political dynasty sa local muna bago sa national. So, ang dami talagang napakayaman ng mga diskusyon each consultation. At tuwing matatapos yung bawat consultation, nadadagdagan ng inputs yung committee secretariat namin at yung legis unit ko rin dun sa nag-e-evolve na possible committee report ng bill na isusponsor sa plenary. Pero sa consultation nyo, Senator, we can say na gusto talaga ng mga tao na magkaroon na ng curbs on dynasty. Pwede na nating sabihin. Opo. Pwede na pong sabihin yon. Yun talaga yung dominant sentiment na ipinahayag sa mga consultations namin. Kumbaga, hindi na tinatanong kung dapat ba. Parang lahat nagkakasundo na panahon na, way past panahon na, sundin ang utos ng konstitusyon. So ang dinidiskusyonan na lang, pinagdidebatihan ay yun na nga, degree, Yung parameters. na ibaban, yung parameters, exactly. At saka, marami rin mga palagay tungkol sa paano ba talaga sa konkreto ipatutupad to. Kaya importante ang papel ng COMELEC. Oo nga sinabi na rin yun ng COMELEC na Yes. kailangan kasama sila dun sa legislation para daw Opo. walang ambiguity pag hinani Yes. sa kanila yung certificate of candidacy. But I think you're considering that naman, di ba? Doon sa mga ginagawa mga legislation. Yung mga public consultation ngayon ninyo, Senator, they're about the anti-dynasty bill, yung mga pinopropose na reforms. Pero syempre, dahil nalalapit ang 2028, meron ding mga speculation na you are also touching base with the people
In preparation for 2028, may basis ba yon, Senator? Ah, ah, ang may basis ay bigla akong ginawang chair ng Senate Committee on Electoral Reforms. Okay. Tapos priority legis talaga ng komite, tapos lumabas pati sa LEDAC itong anti-political dynasty bill. Yes. And talagang dahil ang tagal ng inintay, 4 na dekada, well, minabuti na namin pagkatapos ng mga pagdinig sa Senate na magpulso sa mga kababayan natin. So, ang kinaya lang namin ay isa sa NCR, 2 pa sa Luzon, tapos at least tig-isa sa Visayas at Mindanao. So, just to get a pulse reading, a sounding from the depths. Dahil, ano naman tama naman yung sinasabi nila, ang pag-ban sa political dynasty, hindi naman lang dyan yan sa national talagang sa lokal. And there are specific circumstances din na kailangang isipin Hindi pala one size fits all ito na one template. Halimbawa daw, yung mga maliliit na barangay na kakaunti lang talaga ang mga pamilya doon at lahat o halos lahat sila ay magkakamag-anak. So, paano yon, di ba? Ano Yes. yung detalye ng ban? So, ayun po, so that's why we are doing these consultations. And may isa na lang pa na itutuloy pa o gagawin pa.